Sumainyo ang Panginoon at sumunod. So, Mario at Alice, no? Congratulations sa inyo, no? Sa inyong anibersaryo ng kasal. Kailan nung talaga kayo kinasal? Itong araw mismo? January 25. Saan po kayo kinasal? Dito rin. Naalala niyo pa kaya yung pari nagkasal sa inyo? Father Tony Solis. Bahagi yun, si Father Solis. So, malaki naman ang kanyang kaluluwa. So, may mga buhay pa kayong mga ninang. Wala na. So, bahagi yun. Pagpapasalamat. Isang pagpapasalamat. Higit sa lahat saan? Sa biyaya ng buhay. Pareho pa kayong buhay. Meron naman si iba ay hindi nakaabot ng 50 years. Gawa na hindi pinagkaloob yung biyaya ng buhay sa isa sa mga nabanggit ng asawa. Kaya hindi sila umabot na nakapagdiwang ng kanilang 50 taon ng pagkasalan. So, huwag natin kalimutan palagi na magpasalamat sa biyaya ng buhay. At nawa patuloy tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay. Pareho mo kayong tagapangit? Pareho mo kayong tagapangit? Pareho ba kayong tagapangit? Pareho kayong tagapangit. Magkababayan. Pagkakataon na kung saan ay makita natin na sa araw na ito, magpasalamat din tayo sa biyaya ng pag-ibig. Yung pag-ibig sapagkat 50 years. Yung ibang eri natin, ginagamit din namin ito sa kasal. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. So kaya po, isa ko sa pamantayan ng simbahan, baka hindi nyo nalalaman na isa ko sa pinangangalagaan ng simbahan ay ang sakramento ng kasal. Alam nyo, kaya ako nagkaroon ng Anglican o mga Presbyteral Church. Kasi yung Presbyteral, kasama ko yun sa Presbyteral. Yun po ay nanggaling sa Anglican. Kaya ako umiwala yung Anglican kasi hindi pinayagan ng Papa si King Henry VIII na i-divorce niya ang kanyang asawa. Bakit? Dahil walang anak. Gusto ni King Henry VIII na magkaroon ng tagapagmana sa kanyang kaharian. Kaya anong ginawa niya? Para siya ay makasal sa iba, tumiwalag siya sa simbahang Katolika. Bahagi yun. Pero, kaya nagtayo siya ng simbahan. Anong tinayo niyang simbahan? Anglican. So, at na-divorce niya yung kanyang asawa at nakapag-asawa siya ng iba. Kung tutusin, hindi lang isang beses. Pero, hindi pa rin sila binigyan ng anak. So, kaya bahagi yun. Pero yung sabihin, napakahalaga sa turo ng simbahan yung ipinahayag sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Pinapahalaga ng simbahan. Nakita naman natin ngayon ng aming mga kapatid na sina Mario at Alice ay yun ay ipinakita sa araw na ito na sila ay nagsasama, nagmamahalan at nagnanais na yung panahon na ito ng kanilang pagkasama ay pag
sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng pag-ibig at ng pamilya. Ano? Asan yung mga anak ni na Mario at Alos, pakita yung mga mga anak. Asan na mga anak? Yan, sila. Wala na? Ayun. Okay, so maraming salamat. Ano? Bahagi yun na pagkataon. Pareho pa bang binata? Pareho binata? Ay, hindi. Ano? May asawa na. So, pagkakataon na tayo ay magpasalamat sa biyaya ng pamilya. Sabi nga ko ni nanay, baka daw din gusto nyo bigyan sila ng ako. So, bahagi yun. Pero yun, napakahalaga po sa pamantayan ng simbahan. Sana po, patuloy natin mahalagaan. Alam nyo, mas matindi yung hamon ng buhay may asawa. Pag lalo kang tumatanda, kasi bakit? Pareho na kayo nasa bahay. So kayo ay 24 hours na na magkukulitan. Kaya 24 hours na rin kayo magpapapasensyahan. Kasi lagi na kayo magkasama sa bahay. Tapos na yung trabaho. Noong unang panahon ay nagtatrabaho. Kaya pagdating lamang ng bahay, pagkatapos ng trabaho, magkakasama. Ngayon, ay palagi kayong magkakasama. Pero naman, yung inyong halimbawa ay maging pamantayan ang pagkilos. Lalo-lalo na ngayong panahon na ito na sabi nga natin, madali magpalit. No? Nawawala yung yung pagiging tapat. Hindi lang pagiging tapat, pagiging tapat hanggang wakas. Kaya yun ang ipagpasalamat natin. Fidelity to the max. At ipanalangin din natin na nawa yung ating mga ipinangako kami bilang mga pare, mga madre, mga may asawa, o kaya ay iba na ninahin sila na huwag mag-asawa. Yun yung pamamaraan ng buhay. Tinatawag natin single blessedness. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. At iringin natin yung katatagan ng loob na manatili matapat sa ating ipinangako. Bakit? Bakit natin ilalagay? Out of doubt. Adawa, makita natin ito, itisinahan natin bilang nakikisa natin kay Jesus. Saan tayo kukuha ng lakad? Walang ibang kundi saan ang may likha ng pag-ibig. Walang ibang kundi ang ating Diyos. Ang Diyos ng pag-ibig. Doon tayo kukuha higit sa lahat ng lakas. Pagkanalit natin, kumisa sa pagkilos natin sa daigdig na ito, kumisa mahirap. Mahirap na maging matapak. Pero sabi natin, ay hingin natin yung biyaya na lulot ni Jesus na ito ay mula sa pag-ibig ng Diyos. Hingin natin palagi ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos. Kasi kung minsan, kapag ang pinagmasagyan ng natin ni ang kakayanan ng tao, ang makabagong teknolohiya, hindi tayo magtatagumpay. Kinakailangan natin na lakipan natin ng pag-ibig. Ang pag-ibig na kung saan ang dahilan kung bakit ang daigdig na ito ay umiikot. Ito rin ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. Gawa ng pag-ibig. Sana lumago ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa inyo. Lalo-lalo na ngayon sa inyong pagdiriwang ng pagpapasalamat sa mga biyaya ng patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa inyo. Gusto niyo lumigaya? Mabuhay kayo sa pag-ibig. Kaya pwede ba hindi maligaya? Bakit?
Pinupuno nila sa nilang sarili ng kanin. No? Yan ang sabi ni Jesus. Kasi ang tulad ni Jesus yun, kaligayahan ay walang katapusan. Bakit? Kasi yun yung buhay na kanyang ipinamalas. Ang buhay na puno ng pag-ibig. At nawa, hindi na pinagdaman ni Alice at ni Mario ang buhay na ito kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, mga anak, no? Mga kamag-anak, mga kaibigan. No? Tayo ay magsaya sa kaligayahan na ipinamamalig nila ngayon sa